Victoria! Victoria! Mula sa paglilinis ng kanyang kwarto, napalingon siya sa pinto kung saan humahangos si Mayen at Christine. Napapaano ba kayo at kumakatawag kayo parang may sunog? End of the world na ba? Muli niyang ipinagpatuloy ang pagwawalis sa ilalim ng sofa na nasa loob ng kwarto. Look! Bilisan mo! Halos ipagduldulan na ni Christine ang hawak na magazine at sa isang kamay naman ni Mayen ang isang broadsheet. Ano ba yan? May bagong discovery na ba ngayon? May half-breed na ba ng kabayo at tao? Nakasimangot na kinuha niya mga babasahin mula sa mga ito. Nang hustong mabasa ang nasa front page ng dyaryo, kagad nanlaki ang kanyang mga mata. Billionaire businessman Lance Melendres finally proposed marriage to heiress Victoria Lopez. Gustong manlaki ng ulo ni Mihara sa nabasa. Dali-dali niyang binuklat ang pahina para sa naturang article. Interview. What made you change your mind in marrying Victoria? Lance Melendres. I don't know. I just realized one day that I'm falling in love with her. Interviewer. What made you fall in love with her? Lance Melendres. Everything about her. Interviewer. When will the wedding be? Lance Melendres. Anytime this month? Interviewer. Any message for Miss Lopez? Lance Melendres. I love you and prepare to be my wife and to spend the rest of our lives with each other. Huy Victoria, okay ka lang ba? Mula sa binabasa, napabaling ang kanyang tingin sa dalawang babaeng nagtataka. Noon lang yan na malayan pumapatak na pala ang kanyang luha. Iwan niyo muna ako, please, aniya. Naguguluhan man sa kanyang reaksyon, sumunod na lang ang mga ito. Pagkaalis ng dalawa, bumalong ang kanyang luha. Ang balitang iyon ang senyales na tapos na ang kanyang maliligayang araw sa piling ni Lance. Tapos na ang sandali ng kanyang pagpapanggap. Oras na mabasa iyon ng tunay na Victoria, uuwi kagad to ng Maynila para makipagkita sa binata. Ang anonsyong iyon, ang tanging hinihintay ng babae. Yun lamang din ang dahilan kung bakit ito lumayas at siya'y mawawala na lamang sa eksena. Babalik siya ng Chicago para ipagpatuloy ang kanyang naiwang buhay roon na parang walang nangyari. Pero sino nga ba ang niloloko niya? Kahit pa bumalik siya ng Chicago, maiiwan ang puso niya dito sa Pilipinas. Maiiwan kay Lance. Kanina pa tinititigan ni Lance ang babaeng nakahimlay sa kanyang kama. Hindi niya mapigilang mapangiti kapag nasisilayan ito. Tama ang kanyang mga kaibigan. He never knew he was the romantic type of guy. Dahil noon lang siya na in love ng ganon. Maging siya ay hindi makapaniwala na mamahalin niya ang babaeng halos kasabay niyang lumaki at ilang taon niyang hindi pinapansin. He never realized that the woman he was waiting for in all his life was just right there under his nose. Dapat bukas pa siya uuwi. Ang plano niya kausapin muna mga magulang ng nobya na magpapakasal na sila ng dalaga. Ngunit parang hinahatak siya na umuwi ng araw na yon. Hindi niya kayang mawali ng matagal sa babaeng ito. Para tong droga na siyang bumubuhay sa kanyang buong pagkatao. Mabuti na lang at umuwi siya dahil na makita niya si Victoria parang may dinaramdam ito. Namumula, namumugto ang mga mata at nang tanongin niya kung bakit ang dinahilan nito, migraine. Ang balak niya nung araw na yon ay uwi na to sa mga magulang nito upang makapamanhikan na rin. Di na niya patatagalin pa ang paghihintay para sa kanilang pag-iisang dibdib. Nasa ganoong pag-iisip siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Yes, Tita Aurora, napatawag po kayo. Ina ni Victoria ang tumatawag sa kanya. Lance, iho, I have good news for you. At nabasa ko ang iyong announcement kahapon. I am impressed, I must say. Pagdating namin kahapon ng iyong Tito Armando, yun agad ang sinilubong ng mga katulong. Excitement was very obvious in Aurora's voice. The interview was held 2 days ago. Napapangiting tugon niya. Yeah. The good news is, Victoria is back. The moment she read the article, umuwi siya kaagad. Ang batang yun, sa Negros lang pala naglalagi. Kaya ang mabuti pa, iho, pumunta ka na dito at na makapag-usap kayo. Sino po? Naguguluhang tanong niya. How could Victoria be in that house when she was here with him on his bed? Si Victoria nga, nabibingi ka yata, iho. Otomatikong napalingon siya sa babaeng himbing na himbing pa rin ang pagtulog. Kailan pa siya bumalik dyan, tita? Halos mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Kanina lang,
Ang sabi pa niya sa buong durasyon ng pagkawala niya, nagstay siya sa Negros. Sa isang kaibigan daw niya nakituloy. At kahapon na mabasa niyang interview mo, umuwi na siya kaagad dito. That can't be, tita. She's with me. Gusto sana niyang sabihin pero nagtimpi siya. Halos hindi maproseso ng utak niyang natuklasan. Oh, paano, iho? I will expect you here tomorrow. Maybe by lunch? What can you say? Yes, tita. We will be there. Nang maibaba ang telepono, dahan-dahan siyang lumapit sa nakilalang Victoria. She had nothing underneath the comforter because they made love the whole night. Napadako ang tingin niya sa paahan nito. May tattoo ito doon na parang anklet. Wala yun ng mga unang beses silang nagtalik. Kailan lang siguro ito nagpalagay noon. Nilapitan niya yon ng husto para basahin kung anong nakataturoon. Magkakadikit na MJ ang nakita niya. Sa pagkakaalam niya, Victoria hated tattoo, kaya bakit meron tong ganon? Gustong umikot ng ulo niya habang iniisip kung sino ang babae sa kama niya. Good morning! Habang nag-iinat ay bati ni Mihara kay Lance. Nakaupo to sa malambot na couch malapit sa kama. She smiled at him, expecting he would smile back, but he just stared at her. What's wrong? Are you okay? Naguguluhang tanong niya. Nakakailang ang tingin ay binigay nito sa kanya at lubhang napakaseryoso nito. You take a shower and we will talk. Tiimbagang nasabi nito. Napakunot noo siya dahil sa inaakto nito. Parang gusto niya rin kabahan sa ibinabadya ng mga mata nito. Sinunod niya ang iniutos nito. Habang nasa loob ng shower, hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit nagkaganoon ang binata. They made love the whole night last night. At wala siyang natatanda ang unsettled problem sa pagitan nilang dalawa, not unless, holy shit! Kumawala sa kanyang mahinang mura na maisip ko anong maaaring dahilan ng pagkakaganoon ng nobyo. Posibleng alam na nito ang lahat. Booking na siya. Mabilis lamang kumalat ang balita. Kaya maaaring nalaman na nito ang pagbabalik ni Victoria. Pagkatapos magbihis, lumabas siya ng banyo. Naghihintay sa kanya ang binata. Matagal lang tong nakatitig sa kanya habang nakahalokip-kip at nakasandal sa pinto. Di siya nag-iwas ang tingin. Who are you? Kahit inaasa niya ng tanong na iyon, nabigla pa rin siya sa kalamigan ng tinig nito. Ilang sandali ang lumipas, ngunit di niya mahagilap ang kanyang tinig. Who are you? Mariing ulit nito. Mihara Johan Lacostales. You are not Victoria? He asked under gritted teeth. Why didn't you tell me? Mataas ang boses na dagdag pa nito. Doon nagpanting ang tenga niya. Pakiramdam niya umakit ang dugo niya sa kanyang ulo. I told you 100 times. Since the day we met but you did not listen to me. Di na rin siya nakapagpigil pang magtaas ng boses. Oo nga. Pero the whole time na magkasama tayo, you have all the time na sabihin sa akin ng totoo pero hindi mo ginawa. Niloko mo ko. Hindi kita niloko, Lance. Every time na nagbabalak akong sabihin sa'yo ang totoo, you just cut me off. I don't know kung maniniwala pa ako sa'yo. Bitterness was written all over her face. Gusto niyang umiyak pero nagpipigil siya. Ayusin mo ang mga gamit mo in 10 minutes. We're going back to Manila. I am not going with you, Lance. What do you mean? You will go with me, Mihara, whoever you are. You will help me explain sa mga magulang ni Victoria that there will be no wedding that will take place. There's no way I'm going to help you break those people's heart, Lance. They are expecting you to marry her. Damn you, I don't love Victoria. Sa isang iglap, nakalapit to sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nag-propose ako ng marriage kay Victoria with the knowledge that you are her. All along, inakala ko nagbago na sa Victoria. Yun pala, I am loving a different person. Pasalya siya nitong binitawan. Walang kasalang magaganap. Halos mabingi siya sa lakas ng pagkakasara ng pinto nang ibalibag ni Lance paglabas nito. Yun na yata ang pinakamahabang 4 na oras sa buhay ni Mihara. Sakay siya ng kotse ni Lance pabalik ng Maynila. Ayon dito, tutuloy sila sa bahay ni Victoria at tutulungan niya itong magpaliwanag sa mga magulang ng dalaga na walang kasalang magaganap. Tutulman siya, hindi na rin siya makatutol. Kahit yun na lamang ang magagawa niya para kay Lance bago man lang siya bumalik ng Chicago. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan. Pakiramdam niya uupo siya sa silya elektrika na hindi maipaliwanag ng dahilan. Curious siya sa kanilang pagharap ni Victoria. Gusto niyang malaman kung talaga bang magkahawig silang dalawa
At lahat ng taong nakakakilala dito, napagkakamalan siya na siya ito. Sa buong durasyon ng biyahe, tahimik lamang siya. Dahil hindi nagtangka si Lance na kausapin siya, habang siya tahimik lang. Ito madalim din ang ekspresyon sa mukha. Kung ano man nga ang iniisip nito, wala siyang ideya. Muli siyang inatake na matinding kaba nang pumasok sa isang sikat na subdivision ng kotse nito. Ibig sabihin lamang noon malapit na sila. Ilang sandali pa bumusina na to sa tapat ng isang marangyang gate. Pinagbuksan to ng gwardya at pumasok na sa driveway ang kotse. Ano pang hinihintay mo dyan? Nandito na tayo? Napasulyap siya sa lalaking nagbukas ng pinto para sa kanya. Bumalik ang Lance na una niyang nakilala. Masungit. Unti-unti na rin siyang sinasapian ng inis para dito. Naaasar na bumaba siya at bahagya pa nga niyang tinabig ito. Nauna tong naglakad papasok ng bahay. Muling bumalik ang nerbiyos sa kanya. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Upang mabaling sa ibang bagay ang atensyon, nilibot na lang niyang paningin sa loob at labas ng bahay. Lahat ng madaan ng kanyang mga mata, pawang mararangya at mamahalin. Isa lamang ibig sabihin niyon. Napakayaman ng pamilya ni Victoria. Hindi man sila maituturing na mahirap sa Chicago at medyo nakakataas din naman sa buhay, di niya maiwasang hindi ma-intimidate. Iho, kamusta ka na? Matagal-tagal din tayong di nagkikita at nagkausap. Bakit di mo sinamang iyong mama? Napahinto si Mihara na makita ang babaeng nahinuhan niyang siyang ina ni Victoria. Tita Aurora, kamusta po? Tito Armando? Inalikan ni Lance ang ginang at kinamayan ng asawa nito. Sandali lamang iho at pababa na si Victoria. Nang malamang parating ka, excited nang nag-ayos para sa inyong pagkikita? Anang babae. Tamang-tamat nakanda na rin ng tanghalian. Dagdag ng matandang lalaki. Habang tinititigan niya ang mga ito, hindi niya alam kung ano ang yung nararamdaman niya. Noon lang niya nakita ang mga ito. Ngunit pakiramdam niya ay matagal niya nang kilala ang pareha. Naguguluhan siya sa kanyang damdamin. Mabuti na lamang at di pa siya napapansin ng mga ito dahil naunang pumasok si Lance sa living room. Tita, tito, may kasama po ako. Sino? Magkapanabay pang tanong ng dalawa. Sirenasan siya ng binatang lumapit. Dahan-dahan naman siyang sumunod. Napatitig ang mga to sa kanya habang nakaawang ang mga bibig. Victoria? Tanong ni Aurora. Hindi po. Yun nga po yung pinunta ko dito, tita. Tito, I have so many explanations to do. Sagot ni Lance. Lance? Sabay-sabay silang napalingon sa babaeng tumawag sa binata. The moment Mihara set her eyes on Victoria, she was shocked. Napansin din siya nito kaya't napahinto siya sa pagbaba ng hagdanan at napatitig din sa kanya. Pakiwari niya nakatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin dahil ang kanilang mga kasuotan lamang ang tanging nilang pinagkaiba. Dahan-dahan, bumaba ito ng hagdanan nang hindi inalis ang titig sa kanya. Who are you? Marahang tanong nito nang hustong makarating sa harapan niya. Ilang pulgada lamang ang layo nito. Sa agwat nilang iyon, nakita niyang diferensya ng kanilang height. She was 3 inches taller than the woman. At least, meron pala silang pinagkaiba kahit height man lang. She had long straight hair, while Victoria had a long wavy and black hair. Ang mga magulang nito hindi pa rin nagsasalita at nanatili lang nakatitig sa kanilang dalawa. Siya tuloy ang nailang sa kanilang sitwasyon. Anong pangalan mo at bakit magkahawig kayo? Kunot noong tanong ni Victoria. Ilang beses muna siyang nag-alis ng bara sa lalamunan bago nakuhang sumagot. My name is Mihara Johan Lacostales. Nang mabanggit niya ang kanyang pangalan, napansin niyang nagkatinginan ang mga magulang ng dalaga. Are you somehow familiar with Rodolfo Lacostales? Kahit bagyang nakangiti, pakiramdam niya, may bikig ang lalamunan ni Armando nang magtanong ito. Oh, he's my dad! Nasisiyahang anunsyo niya. Sabay-sabay silang nabigla nang bahagyang suminghap si Aurora habang hawak ang kaliwang bahagi ng dibdib. Habol-habol nito ang hininga sa katarantahan nilang lahat. Anak ko! Ang halos hindi na maintindihang salita na namutawi sa bibig nito. May gusto pa sana itong sabihin, ngunit tuluyan ang nawalan ng malay tao. Mama! Hindi malaman ni Mihara kung ano ang kanyang gagawin. Kasalukuyan silang nasa labas ng silid ni Doña Aurora sa ospital na iyon. Pagkatapos nga nitong mawala ng malay, dinala nila ito doon
At hanggang ngayon, nire-revive ito ng mga doctors sa emergency room. Kahit may matinding pag-aalala sa mukha ni Don Armando, pansin na pansin pa rin ang kagapuhan at kakisigan nito. Hindi halata ang tunay nitong edad. Marahil magaling tong mag-alaga ng katawan gaya rin ng kanyang ama. Magkatabi namang nakaupo sina Victoria at Lance. Kanina pa inaalon ng huli ang dalagang walang patid sa pag-iyak dahil sa pag-aalala para sa ina. Hindi niya malaman kung magpapaalam na ba siya sa mga ito na uuwi na o iintay ng resulta. Pakiwari niya kalabisan na siya roon. Nagdesisyon na siyang umuwi na lamang para kahit paano ay makapagpahinga. Nagpapaalam siya na dadalaw na lamang sa susunod na araw. Kinapa niya ang kanyang bulsa kung naroon ang kanyang wallet. Di na siya nagdala ng ibang gamit na nasa farm dahil hindi naman sa kanya yon. Bukod sa wallet, nakapa niya sa bulsa ang cellphone na ibinigay ni Lance sa kanya. Ipinaalala niya sa sariling bago umuwi, ibabalik niya yon sa binata. Bahagya pa siyang nagulat nang may makitang 11 missed calls doon. Numero ni Leira at ng kanyang amang nakarehistro. Yun kasing number na yon ang gamit niya sa pakikipag-communicate sa mga ito nitong nakakaraang mga araw. Tad-tad na rin yun ng mga text messages. Bahagya siyang lumayo sa mga ito para basahin ng mga mensahe para sa kanya. Ididelete na lamang niya mga yon bago ibigay sa binata. Sinusundo na ako ni Daddy? Kurot noong tanong niya sa sarili. Ayon sa mga messages nito, kakarating lamang nito sa Pilipinas noong nagdaang araw at nakabili na to ng tiket nilang dalawa pabalik sa Chicago. Sa isang banda ng isip niya, mainam na rin yon para makalayo na sa problemang nasa ungan niya. Hustong ibubulsa niya ng muli ang aparato na magring iyon. Ang daddy niya ang tumatawag. Yes, Dad? Bahagya niyang inalayo ang tenga sa cellphone. Where the hell have you been? I've tried to contact you ever since I got here yesterday. Mataas ang boses na usisa nito. Dad, relax. I'm okay. Chill. Natatawang tugon niya. Kahit di nakikita, alam niya umuusok ang ilong nito sa inis sa kanya. And you have the courage to laugh at me like that, Mihara? Halos patayin mo ako sa pag-aalala sa'yo. Alam ko malaki ka na at kaya mong protekta ng sarili mo pero ama mo pa rin ako at may karapatan ako na mag-alala sa'yo. Alam ko, Dad, and I love you, Daddy. Huwag ka na magalit. Where are you right now? Susunduin kita ngayon din. I'm at St. Luke's Medical Center, Dad. Sumusukong banggit niya. Di niya mapigilan na mapasulyap kay Lance dahil yun na marahil ang kanilang huling pagkikita. Nakatitig din to sa kanya. St. Luke's? What the hell are you doing there? Nag-freak out ng tanong nito. Dad, hindi ako may sakit, okay? Tumulong lang ako magdala. Okay, where exactly kita pupuntahan? Medyo humina na ang boses nito. Sa labas lang ng ER, Dad. Nako, ikaw bata ka talaga. Kung kailan ka lumaki, saka ka naman naging sakit sa ulo ko. Imbes na mainis sa sermon nito, natawa na lamang siya. I will wait for you, Dad. Okay, expect me in 30 minutes. Excuse me po, Mr. Lopez. Magpapaalam na rin po ako. Anytime po, susunduin na ako ng daddy ko dito. If I have time, I will visit Mrs. Lopez tomorrow. If I don't have, please send my regards to her. She smiled at him. Di niya alam kung bakit napakagaan ng kanyang pakiramdam sa lalaki. Huwag ka munang umalis, please. May mahahalagang bagay lamang akong itatanong sa'yo. Kung gusto mong makatulong sa pagaling ng asawa ko, pakiusap iha, huwag ka na munang umalis. Hinawakan pa siya nito sa balikat at puno ng pagsamo ang mga mata. How could she break the old man's request? Nasa lobby na po kasi ang daddy ko ngayon. Anytime now, darating na siya. Medyo nagmamagadali po kami kasi marami po kaming aasikasuhin. Mahinahon niyang saad. Please, iha, kahit hanggang bukas lang. Mas talo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang balikat. Bitawan mo ang anak ko. Sabay-sabay silang napalingon sa kanyang ama, nakakarating lamang. Pulang-pula ang mukha nito. Kilala niya ito kaya alam niya galit na galit ito. Kung bakit wala siyang ideya. Marahas siyang hinila ni Rodolfo mula sa pagkakahawak ni Armando sa kanyang balikat. Nakita niyang naggalit na rin ang bagang ng huli kaya lalo siyang kinabahan. Mula sa kinaupuan, napatayo na rin sina Lance at Victoria. Naramdaman marahil ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Anak mo? You bastard! Di nila napaghandaan nang bigla na lamang suntukin ni Armando ang kanyang ama. Sumadsad sa sahig si Rodolfo.
Kaagad niya itong dinilohan at itinayo habang sina Victoria at Lance pinipigil ang galit na si Armando. Kulang pa yan. Hayop ka? Kulang pa yan sa ginawa mong pagnakaw sa anak ko. Di niya lubos maunawaan ang ibig sabihin nito. Pero may isang ideyang nagsusumiksik sa kanyang kamalayan. They could have been my daughters. Ako sanang ama ng mga batang yan, but you step in the way at kinuha mo ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Tama lang yung kabayaran sa ginawa ninyo sa akin. Sa kabila ng galit na nararamdaman nito, ni Mihara, ang bitterness sa tinig ng lalaking itinuring na ama. Kinuha mo ang pagkakataon na makasama namin ang anak ko, na maging buo kaming pamilya. Walang kapatawaran ang ginawa mo. At ang ginawa ninyo, meron? Anong pakiramdam ng mawala ng minamahal Lopez? Masakit, hindi ba? Kagaya ng ginawa mo sa akin. Dahil nga sa sinabi ni Rodolfo, muli sana nitong aatakihin ni Armando. Tama na. Ano bang pinagsasabi ninyo? Awat ni Mihara sa mga ito. May ilan ng taong nakikiisyoso sa kanilang eksena, kaya pabagitna na siya. You are my daughter, Mihara. Ikaw ang nawawalang kakambal ni Victoria. It was our first year anniversary nang pasukin ng lalaking yan ang ating mansyon at nakawin ka. Bumaling siya sa lalaking kinikilala niyang ama. You stole me, Dad? Di makapaniwalang tanong niya habang unti-unti pumapatak ang kanyang luha. Mihara, let me explain please. Puno ng pagsusumamo ang mga mata ni Rodolfo. Tinangka siyang hawakan ito pero lumayo siya. Tinangka rin siyang hawakan ni Armando ngunit umiwas din siya dito. Dali-dali siyang tumalikod upang tunguhin ang daan palabas ng ospital. She needed to go away. Mihara! Sabay pang tawag ni na Armando at Rodolfo. You stay away from my daughter? Muling magkapanabay na singhal ng mga ito sa isa't isa. She is my daughter, sigaw ni Armando. Biologically, yes, pero ako ang kinikilala niyang ama. Pagkatapos bigyan na nagbabantang tingin, iniwan ni Rodolfo ang mga ito at sinundan ng anak.